po tayo sa pangalawang tanungan, yung cross-examination. 10 minutes po ulit. Ano? Ready na po ba? Oh. Yung time starts. Opo. Haba ng tanungan, no? Pwede na siguro yan kahit mga 5 minutes lang. Ako Ano? sa'yo kung wala kang may tatanong. Oh. Hello, hello. No. Maganda yung presentation mo, kapatid, ano? Salamat. Yun ay ating nire-respeto at ginagalang natin sapagkat yun ay karapatan ng bawat isa na ipahayag ang kanyang paniniwala at salubin. Ito po ang tanong. Una, haba ng oras sa pagtatanong eh, kaya nagre-relax ako eh. Kung si Jesucristo ang nagtatag ng simbahang Katoliko, bakit nagtuturo ang simbahang Katoliko ng mga turo na hindi naman iniutos ni Jesucristo? A clarification, moderator, anong klaseng utos? Marami kasing utos sa simbahang Katoliko eh. Gaya ng magsimba linggo-linggo, bautismo, pitong sakramento. Magbigay ka ng isa para masagot ko, kapatid. Kasi kung ipapasagot mo sa akin lahat, abutin pa yung bukas dito. Kaya, that is my clarification, Mr. Moderator. Refer your question para masagot ng maayos. Please. Okay. Bale, anong utos daw po? Gusto niya gawin specific na utos. Yung mga itinuturo ng simbahang Katoliko na hindi naman iniutos ni Jesucristo gaya ng binyag, yung rosaryo, Okay na ba? yung purgatorio, yung mga itinuturo ng simbahang Katoliko ngayon na hindi naman iniutos ni Jesucristo. Okay, sasagot na ko. Una, nagkakamali ka dyan, kapatid, sapagkat yung binyag, nasa Biblia yan. Nandito yan sa alternative version natin. Dito sa Maybe the One Bible, nasa 28:19 ng Mateo, ang sabi ni Kristo, dumaon kayo sa bawat bansa at sila'y inyong binyagan. Nagbibinyag pag simbahang Katoliko? Nagbibinyag. Anong utos ng ating Panginoon sa Kristo? Sila'y inyong binyagan sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Next question, kasagot. Yung mahirap. Sino ang nagsabi na si Jesucristo ang nagtatag ng simbahang Katoliko? Si Sonia M. Saide at iba pang mga historians na matalino pa sa iyo. Pati mga skeptical, hindi pumapatig sa iyo eh. Kaya hindi ako ang kaaway mo sa debate, maski yung mga kapartner mo, kaaway mo eh. Bakit? Kaya ayon rin mismo dito, sa opinion ng isang skeptical, considered as objective term, si Maurice Casey, si Jared Lodman, napakadami nito, si Bart D. Ehrman, at dami pa, ito si May McCulloch. At ayon rin mismo dito sa kasaysayan ng aking binasa, nasa Word Almanac na binasa ng maraming historians, Roman Catholic founded by Jesus Christ. Nabasa ang tanong. Next question please, yung mahirap. Okay. Saan mababasa na sinabi ni Jesucristo na itatatag ko o itatayo ko ang Iglesia Katolika Apostolika Romana? Meron. Ayon sa 16:18 ng Mateo contextually, na hindi naman yan numerically. Anong sabi? O ikay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. At yung iglesia na yun, kailangan natin malaman contextually, hindi lang sa isang talata, kaya nga ang tema natin na ikaw mismo pirma, ayon sa Biblia, hindi ayon sa isang talata ng Biblia, ay tumutukoy sa 9:31 ng gawa na tinatawag na Iglesia Katolika Apostolika Romana o Simbahang Katoliko na referado sa itinayo ni Kristo. Kaya napatunayan ko, talong-talo ka sa debate na ito, na ang nagtayo ng Simbahang Katoliko ang ating Panginoong Jesucristo. Next question. Yung mahirap naman, brother. Ito.
nasaan ang dokumento at pirmado yung pirma mismo ni Jesucristo na siya ang nagtatag ng Iglesia Katolika. Yung may pirma niya. yung Meron po implicitly. Meron po implicitly na pirma niya. Dahil marami po kasing kahulugan yung context na pirma. Una, sinang-ayunan. Pangalawa, na-authorize. Ang simbahang Katoliko, meron niyang pirma ni Kristo contextually and implicitly sapagkat ang simbahan, ang foundation and pillar of truth. At bago yun, kanina binasa ko na, kung kung naintindihan mo, hindi mo na itatanong yan eh. Sa 16:19 ng Mateo, yung pirma ni Kristo o otorisasyon niyang nilagay sa simbahan, ano mang ipahintulot sa lupa, ipapahintulot sa langit. Ano mang kalagan mo sa lupa, ay kakalagan sa langit na nangangahulugan na pirmado ni Kristo ang pagtatayo niya ng simbahan na ayon mismo sa dokumento. Bakit na akong CCC ha? Total, diyan ka na pumunta. Sa Catechism of the Catholic Church 811, this is the true soul. That the Church of Christ, built by our Lord Jesus Christ, is the Roman Catholic Church, pirmado kay Kristo. Next question. Sino ang sinabihan ni Jesucristo? Sino ang sinabihan ni Jesucristo na ako ang nagtatag at founder ng simbahang Katoliko? Ang mga alaga. Ano ka namang mahirap na tanong dyan? Bakit? Dahil sa 16:18 ng Mateo, si Kristo mismo nagsabi, ikaw Pedro. O isa na si Pedro, pinatunayan ko, archaeologically speaking, na si Pedro nag-exist, patunay na hindi kuro-kuro lang ito, subjective term ito. Na ano, ikay Pedro, sa ibabaw ni ining bato, kakatukuron ko ang akong simbahan. At ang simbahan na yon maliwanag sa 9:31 ng gawa sa La Sagrada Biblia, tinawag na Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Kaya pirmado kay Kristo, sinabi ni Kristo, check. At nasa Biblia, check. May dokumento, check. Next question. Ano-ano ang mga itinuturo ng Katoliko na hindi itinuro ni Jesucristo? Objection, moderator? Okay po. Fallacious argument. Fallacious question. Dahil Okay. ayon mismo sa, basahin natin dito sa argumentation and debate, sana inaral mo, fallacious, loaded fallacy question yan eh. Bakit? Dahil wala namang turo ang simbahang Katoliko na hindi itinuro ni Kristo. Kaya nga kami apostoliko sapagkat ang katuruan namin ay turong apostoliko na ayon sa 14:37 ng unang Korinto, galing kay Kristo. Tulad mo yung sinabi ni Pablo, maniniwala na ako sa iyo. Ay, gusto mo ikaw magpapako sa krus, ikasapit ka dyan para maniwala kami sa iyo. Maliwanag na maliwanag ang sinasabi sa Biblia, maliwanag na maliwanag ang sinasabi sa referensya na hindi mo natutulan, na ang nagtayo at nagtatag ng simbahang Katoliko ay ang ating Panginoong Jesucristo. Next question, please. Ito, last na ito. Last question na? Oh. Ano ba yan? Hindi pa ako pinagpawisan, kapatid. Ano yung itinuturing ng simbahang Katoliko? Yung itinuturing mo, itinuturing din ng authorized ng simbahang Katoliko. Yung simbahang Katoliko mismo. Na ano? Anong punto ko Ano doon? yung itinuturing mo na legal? Legal na dokumento. Ito mismo. Solid references. Nasa Jesucristo ang nagtatag. Ito na mismo, kapatid. Ito ay tinuturing mismo ng simbahang Katoliko. Alam ko, pupunta ka dyan sa puro-puro. Pupunta ka dyan, nasasabihin mo na ito'y subjective. Mali ka dyan. Consider rin ito as objective. Sapagkat merong basihan, merong datos, ang sabi sa Catechism of the Catholic Church 811, this is the true soul that the Church of Christ built by Christ is the one holy Catholic Apostolic Church o ang simbahang Katoliko. Walang iba kundi ang kanyang simbahang itinayo. Itinuturing ba ng Katoliko ito? Official doctrine ng Catholic ito, pero hindi ito marerekomenda na subjective. Sapagkat ito'y nakadatos, ito'y opinion ng mga church father, kaya consider ito, ayon mismo sa term na objective. Wala ka namang ibang tanong, brother? Wala na. Salamat sa Diyos. Conclusion na?